load natin ngayon. So kasi mga streetwise, hindi lang po kasi nakakaalam. Kahapon, I think kahapon nga nangyari to, meron pong sundalong namatay na nakikipagbakbakan nga po sa NPA sa Batangas. So alam naman po natin kung ano na po ang gagawin dito ng mga DDS. Ngayon, sinisisi ngayon ng mga DDS, yung mga tatanga-tangang DDS, di ba ginagamit pa nila ngayon yung namatay na sundalo, di ba? Ginagamit nila yung namatay na sundalo para magalit lalo yung mga tao at sinisisi nila si PBBM kung bakit nga raw po nagkaroon nga daw po ng peace talk. Sabi nila yan hindi ako may sabi niyan. Oh. So, mga kababayan kasi ito, basahin muna natin itong statement nga po ni pangalan nito? Ni Gibo Chidoro. Okay? Tagalog naman to basahin natin, no. Sabi dito, December 17, 2023. So kahapon nga, no. Lubos na nakikiramay kami sa pamilya ng ating nasawi na bayaning kawal na hindi ko na po pwedeng banggitin ang pangalan sa ngayon. Sa isang inkwentro ng ating mga kasundaluhan mula sa 59th Infantry Protector Battalion ng Philippine Army kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force laban sa mga armadong miyembro ng New People's Army sa Balayan, Batangas ngayong araw, December 17. Okay. 3 sundalo rin ang nagtamo ng sugat sa nasabing inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na miyembro ng NPA at pagkalap ng iba't ibang armas at mga subversibong dokumento. So ibig sabihin mga kababayan, merong 6 na namatay sa NPA, 1 namatay po sa kasundaluhan po natin at 3 po ang sugatan sa sundalo rin po natin. So ayan po malinaw dito. Okay. Buong puso tayo nagpapasalamat sa katapatan at kabayanihan ng ating mga sundalo upang ipagtanggol ang pangalagaan ang bayan. Okay, we are ensuring that our wounded soldiers will receive the best medical care and provide all necessary assistance to the family of our slain soldier during this difficult time. Ang AFP ay palagi nakabantay at hindi titigil sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa ating bansa. Gilbert Chidoro. So ngayon, alam na natin po kung ano mangyayari dito. Galit na galit yung mga DDS. Ang sabi nila, kita nyo, di ba? Sobrang weak. Ang weak ni PBBM. BBM nga tawag nila eh. Ang weak ni BBM. Bakit kasi may peace talk? Una sa lahat, wala pong peace talk. Tanga. Wala pong peace talk. So, yung nangyari po dito po nangyari pong inkwentro po na to, ito po yung parte po ng kanilang operasyon. Walang peace talk. At well, kung meron mang peace talk na mangyayari, hindi pa po final yan kung matutuloy o hindi. So ngayon, ang pinakatanga kasi dito, speaking of Kibuloy, tanga-tanga si Kibuloy talaga eh. Oh. Itong, kasi di ba wala nang SMNI Facebook. Wala na rin SMNI YouTube. So ngayon, yung SMNI ngayon, nagkakalat na lang po sila ng katangahan nila dito po sa Facebook page na DZAR. So SMNI din po kasi ito. Dito sila lumipat. So isipin nyo mga kababayan, ang nakalagay, anyari sa exploratory talks. Basahin muna natin Pahayag ni Defense Secretary Gibo Chidoro sa nangyaring inkwentro ng militar at NPA sa Batangas na kinasawi ng 1 sundalo at pagkasugat ng 6 at 3 pa. 6 na terorista naman ang nasawi sa naturang inkwentro araw ng Linggo sa Balayan, Batangas. Okay na sana pero bakit meron pa silang nilagay na anyari sa exploratory talks? So ibig sabihin nun mga kababayan, ito yung mga sinasabing mga palusot malamang sasabihin na naman dito ng mga putang ng mga walang yang mga DDS na yan. Wala namang problema diyan kasi nagtatanong lang. Ayan na naman Ito po yung mga example na tanong na may halong mali siya. So, ito lang, sobrang common sense lang. Gamitan natin ng common sense. Malamang wala kayong mga DDS niyan Anong pinapalabas nila dito? So, sinisisi nila sa exploratory talks kung bakit may namatay na sundalo. Ayan yung labas ng tanong Ganun lang din po yung nangyari sa tanong nga po ni Ka Eric kung saan napunta yung 1.8 billion na hindi naman pala totoo.
Agree ba mga kababayan? Kasi ayan ang lumalabas dito eh. At ang kakapal ng mga mukha ng mga buwakan ng inang mga to, na tawagin ang sarili nila na sila daw po ay media. Gawain ba ng media yan? Pagtatanong lang ba yan? Oh, mas bobo ka, buwakan ng ina ka. Mas bobo ka, Mike Diaz. O parang ganyan, para si Mike Diaz, di ba? Parang ganyan si Mike Diaz. O, tanga. O, mga kababayan, sa hindi lang po kasi nakakaalam, yung exploratory talks po na yan, wala naman po kasing ceasefire na nangyari dyan. Ayan o, no ceasefire, no precondition sa Philippines exploratory talks sa komunista. Okay? Ang sabi dito, no, nilinaw ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na walang preconditions at walang ceasefire na itinakda sa exploratory talks sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding komunista. So bakit nyo sisisihin yung exploratory talks kung wala namang ceasefire? So yung nangyari pong enkwentro po na yan, parte po yan ng operasyon nila. Hindi nga, di ba? Alam naman nila yan eh. So ano ba yung exploratory talks? Bali ito mga kababayan, ito po yung pag-uusap para sa paghahanda nga po sa peace talk. So kung magiging okay yung pag-uusap nila sa exploratory talks, so doon po matutuloy yung peace talk. So, well, kung ako ba tatanungin ninyo kung pabor ba ako sa peace talk? Well, sa akin okay lang na may peace talk. Pero sana walang ceasefire. Ayun lang. Kasi yung teka lang, no? Kasi yung pinaka-iniiwasan kasi natin dito is yung mag-recruit, yung mag-recruit, yung NPA ulit habang nakakaroon po ng peace talk. Well, kung makakaroon naman ng peace talk pero wala namang ceasefire, so okay lang 'yun kasi ibig sabihin nun, 'di ba? Na hindi sila makakapag-regroup, hindi sila makakapagparami kasi walang ceasefire. At hindi po natin alam kasi po ito po ay masyadong confidential. Hindi talaga natin alam sa ngayon kung ano ba talaga yung motibo ng peace talk. Hindi natin alam na posible na ito na po ang huling peace talk. Kasi una, nagbigay na ng amnesty eh. Isipin nyo lang, di ba? Nagbigay na ng amnesty. Sa mga gustong sumuko at yung makakapasa sa assessment, sige, amnesty, pasok kayo. And then may peace talk. Well, kung meron ng amnesty at hindi pa po nagkasundo sa peace talk, malaki po yung chance na ito na po yung huling peace talk at mukhang pupulbusin na lang po yung naiiwan na 2,000 NPA. Ayan lang yung wala akong ebidensya dyan. Pero posibleng ganon. Kasi mga ka-streetwise, 2,000 na lang yan, ang daling ubusin yan. At malinaw naman kasi mga ka-streetwise, ito nagsalita na po yung leader din po ng ito. Meron palang video dito, no? So ito, mga 2 minutes video lang ito. Na ito nga po yung nangyari nga pong putukan doon nga po sa Balayan, Batangas. Okay? Mga 2 minutes lang to. Actually, kuha lang ito sa bahay. Maririnig lang natin yung putukan kasi ito, pamilya ito eh. Sa loob ito ng bahay ng isang pamilya na naririnig po nila yung putukan na sila po ay nasa gitna nga po ng barilan. Okay? Sige. Itak ng bata mo. Saan mo? Dari lang yun. Ikaw na. Sa loob. Bakit mo nasarado yan pintuan? Isarado mo yan. Dari lang. Hindi sarado mo yung pinto. Basta mat narinig ko may tumatakbo.
kinalibutan ako. Walang yan. Actually, napanood ko na to kanina eh. Pero ngayon kasi, malakas yung audio ko kaya medyo nagtayuan yung balahibo ko, di ba? Isipin nyo, di ba? Andun kayo, di ba? Andun kayo sa gitna ng putukan. Anong mararamdaman nyo dyan, di ba? So mga kababayan kasi, ito malinaw naman po kasi na ito lang no, base din po kasi sa mismong statement din po ng leader din po ng CPP-NPA na si Luis Alandoni, wala naman po talagang ceasefire na mangyayari kahit na mayroong peace talk. Kaya hindi ko talaga makuha yung logic po talaga ng mga DDS na tatanga-tanga. Ito pakinggan natin to Actually, napanood nyo na to, pero sa hindi lang po nakakaalam, ito po yung pinaka, what they call this, ito yung pinaka, sa tingin ko, na malaki yung chance na magiging agreement nila. May peace talk, pero walang ceasefire. Okay yun. Para sa akin, okay yun. For the last chance, for the last time, bigyan ng pagkakataon yung mga gustong sumuko. Pero kung talagang hindi na talaga, ipulbusin na sila. Well, kung makakaroon ng ceasefire, yun, medyo mahirap na i-justify yun. Hindi natin alam kung ano magiging dahilan ng gobyerno doon. Pero sa ngayon, okay lang na may peace talk, pero walang ceasefire. So ito, sabi ito mismo, ng leader mismo ngayon ng CPP-NPA na si Luis Alandoni. Okay? Siyempre, palagi tayo may reference dito, di ba? Okay, sige. Opo. So nangangahulugan po ka, Luis, na habang binubuo na itong simula ng peace talks, no? Hanggang sa pagsisimula po ng formal ng peace talks na ito, patuloy po ang armed struggle ng NPA kontra po sa pwersa ng gobyerno ng Pilipinas? Clear yan ho, kasi kailangan pa ma-resolve yung roots of the armed conflict. So bahagi yan ng pag-uusap kung anong magagawa para makaabot sa resolution ng armed conflict ang roots nito po. Opo, so nangangahulugan po ka, Luis, na habang binubuo na itong simula ng peace talks, no? Hanggang sa pagsisimula po ng formal ng peace talks na ito, patuloy po ang armed struggle ng NPA kontra po sa pwersa ng gobyerno ng Pilipinas? Clear yan ho, kasi kailangan pa ma-resolve. Tama pala yung video. O yan, di ba? So malinaw naman kung ano yung magiging agreement dito. Di ba? Merong peace talk pero walang ceasefire. So doon po sa logic ng mga DDS na weak daw po si PBBM kasi nakipag-peace talk, kasi nga po magre-regroup yung NPA. Paano magre-regroup? Ikaw walang ceasefire. And this must be their last chance para tapusin na to. Isipin nyo lang mga ka-streetwise. Kung matatapos po yung insurgency po sa NPA sa panahon po ni PBBM, talagang ito yung magiging pinakamalaking achievement, isa sa magiging pinakamalaking achievement niya po sa kanyang pagka-presidente. At ako naniniwala ako na ito talaga yung pinaka-adhikain pa ng ating presidente ngayon. Tapusin na yan yung problema sa NPA. Sumuko yung mga gustong sumuko, makipag-usap ng sa huling pagkakataon, at kung ayaw pa rin talaga, pupulbusin na po talaga kayo. So ang pangit naman kasi mga kababayan, ito lang no, ang pangit naman kasi, nakakaupo lang ni PBBM, uubusin niya kaagad, pupulbusin niya kaagad. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon para sumuko. Hindi nga, di ba? Hindi niyo makuha yung hindi makuha yan ng logic ng mga DDS yan eh. Kakaupo lang ni PBBM tapos uubusin niya kaagad yung mga rebelde na yan. Isipin naman po natin mga kababayan na ugat na po talaga, dekada na po talaga yung paglalaban po ng mga grupo na yan, kahit naman po na hindi tayo nag-agree sa mga paglalaban nila. Pero syempre, pwede po natin sabihin na sila po ay na-brainwash din po ni Joma Sison. Parang kay Kibuloy. Kay Kibuloy, maraming na-brainwash. Diyan din po sa makakaliwang grupo, may mga na-brainwash din po dyan. At kahit paano naman, bigyan ng pagkakataong bumalik sa gobyerno na sumuko. Ako naniniwala naman talaga ako na yung ating presidente nagbibigyan ng pagkakataon yan eh. Kasi ang pangit naman po kasi mga kababayan kapag hindi binigyan ng pagkakataon yan.
'Di ba? Sa tingin ko lang no, nakukuha niyo yung ibig kong sabihin eh. Hindi kasi maganda na pag upo ni PBBM, pupulbusin niya kaagad lahat 'yan nang wala naman siyang hindi niya binigyan ng pagkakataon yung mga miyembro nga po na 'yan ng mga armadong grupo na 'yan, yung mga rebelde na 'yan para makapag-isip at sumuko. So ako naniniwala talaga ako dito, ito yung this is their last chance. Pag hindi pa rin ito naayos, pupulbusin na po yan. 2,000 na lang po sila. 2,000 na lang yan. Ang dali na lang pulbusin yan. Di ba? Yung mga DDS kasi, ang gusto kasi ng mga DDS, patayan ka agad eh. Mga bobo eh. Isipin ninyo, di ba? 7,000 yung namatay sa drug war. Di na-justify pa rin nila na tama yun. Tanga ng to, no? Si Duterte kapag pumatay ng tao, akala mo pumapatay ng aso eh. O, di ba? So, yun lang po mga kababayan. So, maraming salamat po. Thank you po. Maiksi content lang po ito, no? Bali, ikakat ko na lang po ito, no? Kasi wala akong editor ngayon. So, thank you po. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta. Hello po, Ma'am Miyu, kay Carmelita Chok, kay JC Most, kay Mermidons Gaming, kay Dakila Fax, ayan, palagi nandito yan, di ba? Si Sir Erwin Lopez, di ba, kay Sasha, kay Lori, kay ME, hello po. Yan. So, thank you po, maraming salamat. Kita na lang po ulit tayo sa susunod pa na video, kay Lori Mamawag, kay Emma, kay JC Most, kay RN 2 cents, kay Danilo Taruk, hello po, kay Dan Hill, kay Ma'am Trixie Villa, 40 minutes lang. Puputulin ko pa to. Thank you po. Salamat, Erwin Lopez, Trigger Woman. Salamat po. Thank you po. Salamat. Thank you.